Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, narito po ako ngayon upang ituro sa inyo ang aking or i-share sa inyo ang aking natutunan sa paggamit ng Google Calendar. So, magagamit po natin ito upang makapag-create ng isang link na magagamit po natin sa lahat ng ating meeting o kaya sa ating online classes. So, mag-start na po tayo. Ang una po natin gagawin ay mag-sign in po muna sa ating Google account. So, ako po ay naka-sign in na. So, no need na po. Ang second step na po ang gagawin ko, which is to open yung ating Google Calendar. So, sa Google Calendar po, meron kayong makikita dito sa may top left corner na plus sign na may nakalagay na create. I-click lang po iyon. At yan na po yung ating gagawin ngayon. So, para po mas makita natin siya ng malaki, i-click natin itong more options. So, nandyan na po. Mag-create na tayo ng ating meeting. So, ang unang step is mag-add tayo ng title. So, halimbawa, alagay natin ay My Meeting. Okay. So, pangalawa po, kailan ba yung meeting na yon? So, pwedeng, kung halimbawa ay ngayon, ilagay natin yung date ngayon na October 12. Kung halimbawa ay 7 p.m., ito po yung start ng oras at matatapos siya ng 8 p.m. So, ngayon lang po itong October 12 mangyayari kasi October 12, 2020 hanggang October 12, 2020. Ngayon naman po kung gusto mong baguhin o ibahin, so pwede kang gumamit ng, i-click lang po yung nakalagay dito sa tapos ng ating meeting. So, from and to. So, halimbawa, gusto mong gawin niyang, gagamitin mo itong link na to ng isang linggo o kaya 2 linggo. So, i-click lang natin itong October 23 para sa 2 linggong meeting natin. Okay, so sa ibaba po, complete na tayo. Meron na tayo date kung kailan mag-start ang meeting, time kung kailan mag-start, kung kailan matatapos, at kung kailan, anong oras ito matatapos at anong araw ito matatapos. So, dito na tayo sa may ibabang bahagi. May nakikita kayo dyan na box na may nakalagay na all day. So, kung i-click natin ito, ano kayong mangyayari? So, ibig sabihin, ang ating meeting ay mula October 12 hanggang October 23, 2020, buong araw. So, ibig sabihin ng all day. So, hindi naman po pwede yung meeting na gano'n na buong araw tayong naka-meeting. So, hindi natin yan i-click. Pipili tayo dito sa does not repeat. Okay, so ano ba yung mga option dito? So, pwedeng daily, ibig sabihin October 12 hanggang October 23 ay may meeting tayo daily ng 7 to 8 p.m. Pwede namang weekly on Monday. So, ibig sabihin po niyan October 12 ngayon dahil ngayon ay Monday. Sa susunod na Monday yung next na meeting natin. Okay, at ito namang pangatlo, monthly on the second Monday. So, parang ito ay hindi applicable sa atin kasi ang nilagay lang natin ay 2 weeks na meeting. So, kung gusto mo ito, papalitan mo. So, i-change natin pwedeng October 12, 2020 to November 12, 2020. So, or November, basta yung buong buwan ng November doon. So, para makita mo itong monthly on the second Monday. Or ito naman pong susunod, annually on October 12. So, ibig sabihin, nag-meeting ka ngayon at ang susunod na meeting mo ay sa October 12, 2021. Ito naman pong every weekday, ibig sabihin, ang meeting mo ay mula Monday to Friday lamang po. So, hindi kasama dyan ang Saturday at Sunday. So, ito ang i-click natin kasi wala naman tayong klase ng Saturday unless case-to-case basis na meron kayong klase. Pero, usually, tayo ay every Monday to Friday lamang po. So, i-click natin yan. So, okay na tayo dito sa itaas na bahagi. Punta tayo dito sa may ibaba, sa event details. So, i-click na po natin itong Add Google Meet Video Conferencing para makita natin yung link. So, ibig sabihin, ito yung link na gagamitin natin sa meeting at ito ay pwede lamang sa 100 participants na dadalo dyan sa meeting na yan. So, pwede natin mamaya kokopyahin yung ating link bago natin i-save or para makita na muna natin, lagyan muna natin ng ibang information yung iba pa. So, susunod itong location. So, kayo na po ang maglagay kung saan yung location na yan. Yung notification, so, pwede itong by email or pwede namang i-notify siya 30 minutes before the meeting or
Pwede pong kayo ang pipili kung gusto nyo days, hours, weeks. So, nasa inyo po yan. So, kayo na rin po ang maglagay diyan. I-explore nyo na lamang po yan. Okay, so dito tayo susunod. Dito sa section na ito, may nakalagay ay busy. So, pwedeng busy o kaya free. So, pwede rin naman nating, so, ilagay natin free. Pwede nating ilagay yung default visibility. So, kung sino-sino lang gusto nyo makakita nito, pwede ba itong public or private? So, i-private natin. Kasi nag-invite naman tayo, meron man tayong i-invite. So, yun lang mang po ang kakakita niyon. Okay, so punta na tayo dito sa ating guest. So, pwede tayong mag-add dito ng guest. Ang i-add natin dito ay ang kanilang email address. So, up to 100 participants ang pwede nating ilagay dito. Okay, so susunod, itong ating guest permissions. So, meron ditong tatlong boxes. Merong modify event, invite others, or see guest list. Pag modify event, ibig sabihin, pwede nilang baguhin o ibahin yung mga information dyan sa event na gawin natin. Okay, pwede rin naman itong invite others. Ibig sabihin, pag sinend ninyo sa kanila yung link, makakapag-invite sila ng ibang tao na pwedeng umatin pa doon sa meeting natin. Okay, at itong pangatlo, makikita nila kung sino-sino yung mga dadalo doon sa guest list. Kung ayaw nyo naman lahat ng yan, pwede ninyong tanggalin lamang yung check doon sa boxes. Okay, next, punta na tayo. May iba pa pang bahagi, tingnan pa natin. So, lahat ng yan, kung gusto mong maglagay ng description, so pwede rin naman. Nasa inyo po iyon kung ano ang gusto ninyong ilagay na description. Okay, kung wala na po kayong babaguhin before kayong mag-out or before ninyong isave, ang gawin nyo po ay kopyahin na po ninyo ang inyong Google Meet link. So, copy na po natin yung ating Google Meet link and then sa pinakahuling bahagi ay isave na po natin. Pag sinave natin, tayo ay babalik doon sa ating Google Calendar at nandoon na po lahat ng information tungkol doon sa ating meeting. So, kung meron naman po kayong gustong baguhin, i-click lamang po yun at i-edit. So, yan na po. Babalik kayo doon sa ginawa natin kanina. So, since wala naman tayong babaguhin, pwede natin itong i-X. So, yan na yung ating nagawa ngayong araw na ito. So, yun lamang po at maraming salamat po.